do you think it's also part of all the success that you have? It's also part, yung pinagdaanan mo, it's also part of where you are now. Ayoko kasing isipin, Tita Rose, na parang kabayaran siya sa lahat ng mga binigay sa aking blessings ni Lord. Ayoko siyang ilagay sa ganong konteksto. Marahil, meron lang mga aspeto ng buhay ko na feeling ni Lord na kinakalimutan ko in terms of myself. Na parang masyado, siguro sabi niya, masyado kang available lagi. Masyado mo nang tinatabi yung sarili mo. Kagaya nga nung sinabi ko po sa interview ko sa 24 Hours kay Nelson Canos na wala namang problemang tumulong talaga. Walang problema. Gigats kita eh. Yes, tita. Pero lahat ng sobra masama. Sumobra po yata ako dun. Ha? Sa tulong. Sa pag-prioritize ng ibang tao. Sa sasantabi ng sarili. Naisip ko nga, siguro isa sa ano, may mga tao kung pinagkatiwalaan na tama ba? Siguro, partly yes, but it's really more of yung value ko naubos dahil masyado ko siyang binigay. Kasi pag meron kang binibigay, meron pinanggagalingan yun. And kung may pinanggagalingan yun, maaaring maubos siya. Dahil si Lord lang naman ang infinite. And I'm glad na narinig ko yan sa'yo ngayon. So ngayon, hindi ka na mauubos. Kasi yung minori ko yung makakamaubos. Alam ko na, tita. Hindi ko na ulit isi-set up yung sarili ko sa isang sitwasyon na alam kong dun ang punta. Yun yung naturo sa akin nung panahon yun na sobrang depressed ako. Then, syempre, medyo maraming nagulat, nagulantang, naging very vulnerable ka, naging open ka with what you've been through last year, di ba? Sabi mo, that was, kumbaga, the lowest? May rock bottom na mas mababa pa. Yes, oo. Yeah. Pero, may mga simpatya, merong mga naintindihan, pero meron din na parang, bakit naman siya madadepress? Ang bongga-bongga niya nga last year. Which is, pag itingnan mo kasi talaga career-wise, project-wise, napakabongga naman talaga. Sobra naman. So, how you depend or explain it? Yes, ako not really to defend myself kasi una, yung mga taong nagbibigay ng ganong komento ay hindi pa naranasan mapunta sa kung saan po napunta yung mga taong kagaya kong nakaranas ng depression. Hindi po nila alam. Kaya madali po silang makapanghusga. But the gratefulness is still there. Despite of all, it's a conflict within. Ang kalaban mo, sarili mo. Hindi ibang tao, hindi sitwasyon, hindi mga circumstances around you. It's yourself. Napakahirap pong kalaban ng sarili. And darating ka rin pa rin talaga sa point ng buhay mo. No matter where you are in society, kung kahit nasaan ka mang antas ng pamumuhay, merong point sa buhay mo na makakaramdam ka ng ganon. Hindi ko sinasabing lahat dadaan sa ganon, pero ako po personally, di ba tita, ako personally, dinaanan ko siya. And I'm grateful for that experience. Because, come to think of it right now, na parang kaya ko na siyang pag-usapan. Before, hindi, tita, tagal. Parang from 6 months, and then mga 3 to 4 months yung recovery. And during the recovery stage, hindi ko siya kayang pag-usapan. Ayoko siyang pag-usapan. And parang ganun talaga eh. Pag nandun ka sa ganun katilim na parte ng buhay mo, magsha-shutdown ka talaga. Pero ang galing mo. Hindi ka what do you mean by shutdown? Kasi nakikita ka pa rin namin na ginagawa mo pa rin yung... Siguro, yun na yung tinatawag nating autopilot. Yun na. Parang mairaos lang. Parang Ano ba? Ginawa mo na yun? Mairaos lang? Ay, hindi naman po. Pero parang, syempre ako, kahit nandun ako sa ganung point ng buhay ko, alam ko kung ano yung mga bagay na binigyan ko ng commitment. I honor my word. No matter how low or how sad or how down I am, I will honor my word with every commitment that I get. Paano ka nakarecover? Well, number one, tita, prayers. Number one. Na ako honestly, dumating ako sa point dahil nga baksak ako. Question ko. Talaga? I've known you na very na parang mo. Every single day pinagdadasal mo, Lord, take this away. Lord,
please, hindi ko na kaya. As in, ganong level, hindi ko na So siya dahil kaya. parang feeling mo, hindi niya tinatanggal pa rin, parang na-question mo siya. Yes. Then later on, after everything, na-realize ko kung bakit hinayaan muna ako ni Lord sa ganung position. For me to be able to fight for myself and be strong by myself. I think that's the greatest lesson He taught me. And talagang kung ulitin, ay hindi ko pagpalit yun. Thankful akong nangyari sa akin. So no regret. No regrets, tita. Ang laking bagay niya, andun yung support team ko, andyan sila. Pero ang maganda kasi sa naging trato nila sa akin, hindi nila ako pinilit. Hindi nila ako pinilit na kwento. Hindi nila ako pinilit maging okay. Hindi nila ako pinilit na hindi nila sinasabi sa akin na wala lang Okay yan. na yan, huwag mo na yun. Yes, walang ganun. Hinayaan lang nila akong daanan yun. It didn't matter how long. Walang timeline. Kung hanggang kailan mo ka nandyan sa moment na yan ng buhay mo, hindi nila ako pressure na maging okay. And yun yung isa sa mga pinakamahirap na part sa depression is paano ka nga ba magiging okay? Napakahirap sagutin nun. Paano? Kasi ikaw sa sarili mo, actually tama rin naman po na the people, the therapist, the medicine, or kung anumang aspeto ang pwedeng makatulong sa pagpapagaling na to, andyan siya, readily available siya. Pero at the end of the day, ikaw pa rin. Oo nga. Ikaw nag-consult ka rin ng mga psychiatrist, psychologist, with you. Kasi parang normal na ngayon, lalo I na... wanted to. Ganun na ako ka-desperate. Hindi ka nag-consult? But hindi ako nag-consult. Hindi ako nag-meds. Hindi pinisip na kailangan mo din yun? Siguro ewan ko, feeling ko kasi divine intervention siya dito. May mga bagay akong gustong gawin during that time, pero hindi siya natutuloy. Kasi may tinuturo talaga na sinasabi siguro ni Lord noon sa akin, and ng pagkakataon, hindi mo kailangan yan. Kasi maraming kabataan ngayon, honestly, sobra. Tuloy nilang kabataan, even young adult na dumadaan talaga sa depression, dumadaan sa mga anxiety and everything, napakarami. Personally, dami kong alam, kinalay. So, anong pwede mong sabihin sa kanila since you've been there? Okay lang maging hindi okay. Tumugutin. It's okay not to be okay. Pero, kaya mo na. But, kung ano mang nangyayari sa sitwasyon nyo ngayon, hindi yan may intindihan ng pamilya. Coming from experience, hindi to may intindihan ng mga tao sa paligid mo. Marahil yung iba, maaari nilang sabihin yes, naiintindihan nila. Pero, ang tanging tao lang na nakakaintindi niyan at ang tanging kasangga mo dyan ay ang Diyos at sarili mo. Ikaw lang yung may alam kung ano ba talagang nangyayari sa'yo. At ikaw lang din ang makakagamot sa sarili mo. At the end of the day, yan yung lagi kong kailangan mong... Ako, hindi ko sinasabi kasi na okay lang siyang pagdaanan. At kahit paano, ako nga, 6 months dito eh. Sinabi kasi niya, di ba, may saying kasi si Angelina Jolie na isang interview niya na, what's your message to someone who's going through so much pain and suffering? Go through it. Feel it. Be with it. Iparamdam mo siya sa bawat fiber ng muscle na meron ka. Dahil with that, kasi hindi, ganun siya eh, parang di ba, face your fears eh. Cliché man, pero yes eh. Na parang masyado mong iniiwasan, di ba? Ako nung time na yun, iniiwasan ko siya ng iniiwasan. Kinukumbinsi ko yung sarili ko na okay ako. Pero durog ako sa loob. Hindi ako makafunction ng maayos. Siguro napapansin yun yung ibang mga, of course, na-upload sa social media. Hindi ako makafunction ng maayos, hindi ako makadeliver sa mga kailangan kong gawin. Pero nung na-realize ko talaga at isa sa mga rason kung bakit ako naka-recover is nalaman ko kung ano talaga yung problema. And hindi ko siya ma-verbalize. So, kailangan mo alamin yung root. Yung root cause. Alamin mo, parang
Usually kasi sa depression, again, coming from my experience dito, hindi ko sinasabing lahat ito yung pinagdadaanan na parang marami kang moments alone with yourself. Marami kang moments alone na kausap mo yung sarili mo madalas. And nandito lahat yun. Hindi yun verbal, depende. Nandito siya lahat. Yun yung isa siguro sa rason ba't hindi ako nakakatulog before. Na for 3 months, 1 oras lang yung tulog ko, diretso yun. Sa 1 oras lang. Na kahit gaano ako kapagod, kahit gaano ko pagurin yung sarili ko, pag salpa ko sa kama, wala na. Tuloy-tuloy na. Paano mo sabing, I'm okay na, I'm good? Are you? There's no such thing, tita. Lahat tayo hindi mo masasabi. I mean, okay na, sa mental state natin, hindi natin pwede talagang masabing okay talaga ako. I mean, to everyone who's watching. Kaya it's okay not to be okay. Yes. Hindi mo, walang sagot dun. Kasi, syempre ako kung ang dali ko sabihin, yes, okay na ako kasi ganito. But, tayong lahat, I mean, each and every individual, all over the world, hindi yan perfectly okay. Meron at meron niyang lungkot, galit, mga negative emotions na nandyan sa tabi ng pagkatao nila. But sabi nga ni Ancient One, sa Doctor's Terms, na we never really lose our demons. We just learn to live above them. Boom, ganyan. Pwede na pala pang kumuha ng bagong racket. Motivational speaker. So yun ako, tita. I'm above all of those. Pero andito pa rin. Hello Kafdan fans! So napakinggan ninyo mga kasambreros, medyo malalim po ang vlog na ito ha. At saka may updates din po tayo. He was interviewed by Ma'am Rose. Hindi lang nabanggit dito yung kanyang apelido mga kasambreros. And recently kasi ito na posted eh. So I would agree na recent po ito mga kasambreros. And naka-brown na naman si yung color coding talaga yung napapansin ko parati na yung kulay brown mga kasambreros, black and white yung suot ng Kafdan mga kasambreros. So abang-abang din po kayo ha sa ating next vlog na kung nasa Amerika na ba si Ma'am Catherine mga kasambreros mamaya. So ito yung parang na-mention niya dito ay yung pagtulong ay hindi naman masama, no? Pero lahat pala ng sobra, lahat ng sobra ay masama mga kasambreros. So yun yung parang nangyari sa kanya na napasobra yung kanyang pagtulong, tapos yung value ba naubos yung kanyang value sa sobrang pagbibigay mga kasambreros. And yun nga, ngayon ay panatag siya na si Lord yung nagbibigay sa kanya na infinite, no? Na hindi natatapos at hindi nauubusan mga kasambreros. So, pero sabi nga niya dito, lesson learned ay parang hindi niya na ilalagay ulit yung kanyang sarili. Hindi niya na hindi set up ang kanyang sarili sa isang situation na dun yung papunta, no? Kasi alam na niya mga kasambreros yung magiging resulta. So, yun yung time na sobrang depressed siya mga kasambreros. So, yun nga, no? Talagang nakarecover siya through prayers and devotion mga kasambreros. Talagang amazing ang Panginoon. So, nag-advise din siya dito, no, sa mga taong nakakaranas ng depression. Talagang dito malalaman na talagang napaka-effective mga kasambreros ng ng prayer, ng salita ng Panginoon mga kasambreros, kasi nga powerful ang salita ng Panginoon. Walang question dun mga kasambreros. Maraming patunay, even I, no, patunay mga kasambreros na powerful talaga ang salita ng Panginoon kapag you're always reading, you're always praying mga kasambreros. So ang advice nga ni Sir Alden ay it's okay not to be okay, no? Kailangan malaman din na parang tayo din mismo yung makakagamot sa ating sarili. We have to do something, no? Kailangan may gawin tayo mga kasambreros. So yun po mga kasambreros. Pero ang bottom line dito ay yung salita talaga ng Panginoon. So napakalalim, no, ng kanyang mga salita talaga dito mga kasambreros. And posted niya dito ng isang Alden fandom din po yung kanyang mga quotes, no, yung kanyang na-mention mga kasambreros na sabi niya sa mga interviews niya, no, sabi niya okay lang mangarap, tuloy ang pangarap.
huwag makakalimot, paa sa lupa, mata sa langit. So tama mga kasambreros. So we look up to heaven, to God, pero yung ating paa ay dapat humble pa rin mga kasambreros. And sabi nga niya pa dito sa People Asia, I'm at the self-actualization stage. I'm not doing things for myself anymore. So sabing ganun ni Sir Alden. So mga quote ito mga kasambreros, no? Sa mga interviews niya. So sobrang lalim. Hindi ako nakukulong sa concept that happiness is determined by the love of your life, which is your wife. My happiness revolves around life itself. I just want my life to surprise me more. So sabing ganun ni Sir Alden sa about love and relationships mga kasambreros. So marami, no? Marami ang sabi niya pa dito is never lose yourself in the journey and always look back. Lingon lang ng lingon kahit saan kayo makapunta on moving forward and looking back. So pwede ma-look back mga kasambreros pero don't dwell on the past. Everything that I have right now, I know that this is just borrowed, no? Hiram lahat. We're living at a borrowed time from Him. No, from God mga kasambreros, tama, no? Sobrang the best. I always see the bright side of things. There's no such thing as perfect family, but there is thing as a best family. So tama mga kasambreros kasi wala naman talagang perfectong tao. So ang pamilya composed of imperfect people. Kagaya ng isang company, kagaya ng mundong ito as a whole, no? Sa kabuuan ng mundong ito ay yung mga nabubuhay dito ay mga hindi perpektong nilalang. So we cannot achieve, no? Kagaya ng na-topic din natin, hindi tayo makakakita ng perpektong buhay dito because this is not the perfect place for us. It's heaven mga kasambreros. Nandun na yung sukdulan. So parang nag-preach na ako dito. Pero yun po mga kasambreros ha. And then ito, si Sir Donnie Pangilinan, nag-post sa kanyang Instagram story, no? Yung kanyang parang last picture, mga photos, no? Kasama ang judges, mga kasambreros. So, pinost niya ito sa kanyang Instagram story. So, kasama si Ma'am Eugene, si Kath, and then si Sir FMG, mga kasambreros. And then ito, back to pedal, no? Ang yung box office king. Ito may nagpa-picture pa sa kanya isang fan na nagpadila pa mga kasambreros. Para sabi niya, idol, pwede yung picture? Sabi niya, so, pumayag din Sir Alden mga kasambreros. So grabe, no? Sobrang bait ni Sir Alden. Mapalalaki, babae, bata, matanda, may asawa o wala, may ngipin o wala. Parang kanta, no? Parang talagang siya, makamasa. Kumapa yung charisma niya talaga ay talagang nakakadala mga kasambreros. And then ito, yung BDO or Go Digital mga kasambreros, parang BDO online banking niya. Nag-release ng bagong teaser photo mga kasambreros. Go Digital wherever you are, also in the branch and so on. So digital service mga kasambreros. And then next item natin, so ito, no, mga kuhang poging pictures pa ni Sir Alden sa People Asia magazine. Sa Stargate niya mga kasambreros, part pa ito ng kanyang cover a month mga kasambreros sa buwan ng July. So ganoon naman kasi, no, talagang merong may mga cover, may picture kapag ka ay nalagay or nailathala sa isang magazine mga kasambreros. And then ito, si Ma'am Catherine, nag-post, no, yung kumapa yung Catherine fandom mga kasambreros, Kathleen fandom ng kanya na kulay red. Napakaganda nun yung Catherine dito. Naka-red siya, tsaka naka-earring na kulay red din mga kasambreros there, no, sa kanyang damit mga kasambreros. So tapos itong isa ay naka-blue siya, close up mga kasambreros. Pero if I'm not mistaken, hindi dito part ng dito part ng Hello Love Again na promo nila. Pero alam ko medyo matagal na ito mga kasambreros. So yun nga, no, talagang ang lalim ng hugot at saka tama naman, no, may point talaga si Sir Alden mga kasambreros. And then ito, last item natin mga kasambreros, ito kahapon pala yung June 24, no, yung birthday niya, no, ni Justin. Kung naalala niyo yung umattend si Ma'am Catherine, si Sir Alden mga kasambreros ng birthday ng glam team, sa mga glam team members niya, no, ni Ma'am Catherine mga kasambreros na si Justin ay nahagip ng camera
sina sina ano dito sila Bupyap at saka si sino nga ba ito? Nakalimutan ko mga kasembreros. Si Bupyap, magkapatid yata sila dito eh. So yun, basta nahagip ng camera dito si Sir Alden. Pero ngayon ay talagang mailap na sa camera si Sir Alden mga kasembreros. So that was June 24, 2024 mga kasembreros last year. So ngayon ay hindi na talaga umatin ng mga public appearances or gatherings si Sir Alden kapag andyan si Ma'am Catherine mga kasembreros para iwas tsaka hindi sila nagpapapicture. Pero yun nga, now we respect that mga kasembreros. Private but not secret because may alam ang mga Cathinatics mga kasembreros. Alright, sinlang po sa ating Cathin items ha. Sana po ay pagyan po natin ang Word of God. And today, no, again, June 25, 2025, Wednesday po. At para po sa ating Word of God ay sobrang ganda po nito at saka correction din po sa atin ito mga kasembreros ha. Ang title po, Akala'y Tama. 1 Corinthians 5 verse 6, Your glorifying is not good. Do you not know that a little leaven leavens the whole lump? So ito mga kasembreros ay si Apostle Paul nagre-remind sa warning sa mga church sa Corinth, maging sa atin, na kumaga pa yung isang kukonting kasalanan ay nadadamay mga kasembreros sa isang tao. And sa unang stanza niya dito, sabi niya, your glorifying is not good. Parang mas dinadakila nila, mas ginagawa nilang pride mga kasembreros at pinagnayabang ang kasalanan, okay? Which is very relevant sa ating mundo ngayon mga kasembreros. Kaliwat kanan ang majority ng gumagawa ng kasalanan, sexual immorality, early teenage pregnancies, yung mga nagsasama ng hindi kinakasal, yung mga marami, name it all, mga bisyo, paglalasing, walang habas na party-party, basta marami mga kasembreros. And ang verse na ito ay nag-warning na kapag tayo po ay na-influensyahan ng sinful behaviors ng ibang tao, as a little yeast can leaven the whole batch of dough. So parang kumaga pa pag na-influensyan ka ng kaunti ay madadamay ang buong katawan natin mga kasembreros. Parang naglagay ka ng punong-puno ng kamatis sa isang basket tapos may isang nabubulok doon. So lahat po ay madadamay. Ang verse na ito uses the idea of old yeast of sin. Yung mga dati pa nating makasalanan ba na pabalik-balik, para lang sila mga lumang sapatos na andyan lang mga kasembreros yung mga kasalanan, like yung pag nasanay ka dati ng pagmumura, yung walang panahon sa Panginoon, wala ka talagang relasyon sa Panginoon mga kasembreros. So anytime pwede mo yung gamitin na parang lumang sapatos na andyan lang, anytime pwede mong suotin as a metaphor to represent past mistakes, wrongdoings, or negative behaviors in our lives. Yeast is often used in the Bible to symbolize the spread and influence of something, much like how sin can spread and affect various aspects of our lives. So, yung dito is parang yung ating dating mga gawi, mga kasembreros, dating habit, dating behavior, na nakaka-apekto sa atin. And yung Biblia kasi ay sinisimbolize nito, gumagamit siya ng metaphor na yung yeast, di ba yung yeast ay pampalsa yan mga kasembreros, pampapuff ng tinapay mga kasembreros. So parang ganoon din ang tao na kapag nilagyan mo ng kahit kaunting yeast mga kasembreros, yung mayabang, minsan ay na madaling maingganyo, isang baso lang naman, parang pampagana lang. Tapos maya-maya, lasing na mga kasembreros at siya rin tumatagay. So mga ganong tipo ba? The instructions to remove this old yeast of sin implies the need to actively identify, acknowledge, and let go of the sinful patterns or behaviors that may be holding us back or causing harm to ourselves or others. So ito mga kasembreros ay sabi talaga ni Apostle Paul dito, ay na as a sort of background kasi si Apostle Paul, nabalitaan niya ng mga tao sa Corinto, sa church ng Corinto mga kasembreros, yung anak, yung biyanan, may relasyon dun sa kamag-anak na so parang family ba, tapos nagkakaroon ng sexual immorality mga kasembreros, lalaki sa lalaki, babae sa babae, yung anak, tapos yung pinsan, parang relatives mga kasembreros, ganon. So hindi kinakasal, tapos nagkakaroon ng sexual intercourse.
So, ganon mga kasembreros. By encouraging ourselves to rid ourselves of the negative influence of sin and its consequences. So, merong consequences mga kasembreros. So, merong kumagapaparusa ang Panginoon sa kasalanan in general. Okay? This verse also speaks of the transformation that comes from this removal of sin. The removal of the old yeast of sin allows us to start anew and become a new batch of purity, just as yeast is essential in the process of making bread. So, yung dating, parang ganito lang yan, sa isang baso or sa isang container or sa isang batsa mga kasembreros, kapag may lumang wine or lumang suka or may lumang tubig dyan, tapos marumi, tapos hinaluan mo ng bago at malinis na tubig, ay mapopolute din siya mga kasembreros, magiging polluted din siya, magiging marumi rin siya mga kasembreros kasi nga hinalo lang siya doon sa lumang tubig or sa lumang liquid mga kasembreros or panis na kape for example or panis na gatas, tapos niluan mo na ng bagong mainit na gatas. So magiging rin siya, magiging marumi rin siya mga kasembreros kasi nga hinalo. So ang dapat dito ay tanggalin muna yung lumang gatas or yung lumang kape or yung lumang wine or yung lumang tubig mga kasembreros, tapos lagyan ng bagong linisin at saka lagyan ng bagong liquid or kung ano mang gusto nating ilagay. So parang ganun lang tao, kailangan tanggalin muna to attain or to obtain or to achieve yung purity na dinidesire ng Panginoon sa atin. We need to remove first yung mga old nature natin, yung mga ugali natin dati na hindi katanggap-tanggap or masama mga kasembreros. It highlights the potential for growth, improvement, and renewal that comes from letting go of past mistakes and choosing a path of righteousness and purity. So talagang magde-decide mga kasembreros, no? Kung hindi lang siya parang kabuti na kung tutubo sa atin tapos diretso ganun ay magiging pure tayo na kung magiging kalugod-lugod sa Panginoon. Hindi po ganun mga kasembreros. So ang context ni Apostle Paul dito ay ina-address na yung iba't ibang issues within the Church of Corinth mga kasembreros. And ang chapter 5 actually ay nagdi-deal specifically sa case ng sa kaso ng sexual immorality, ng immoralidad mga kasembreros. Ngayon po nagiging high-tech na rin, nagiging digital na rin mga kasembreros ang sexual immorality. May mga apps, may mga ways talaga mga kasembreros ang kaaway para silawin at siluin at saka mapalagyan ng pain at temptations mga kasembreros ang mga tao ngayon sa society natin, may mga cyber sex na mga modus, kung ginagamit din ng Facebook, ginagamit din ang mga mobile applications natin sa cellphone para mapalantaran yung immoralidad mga kasos. Yung iba naman ginagawa ng kalakaran, ginagawa na lang nilang para maka-income sila. So yun po ay meron pong kumapakabayaran mga kasembreros. So kailangan tanong natin ating sarili na maging ako mga kasembreros, ano yung old yeast natin, ano yung pampalsa na baking mga kasembreros sa ating buhay na kasalanan na nagpa-puff up sa atin, na naglilinger at nandito pa sa ating buhay na kailangan tanggalin. So how can I actively work towards a new batch of purity in my thoughts, actions, and intentions? So kailangan natin mga kasembreros, ang pinakauna dito is tanggalin, remove by the Word of God, pray mga kasembreros, kasi kapag tayo po nananalangin na Lord, I pray tanggalin mo ang gantong yeast, ang gantong kasalanan, ang gantong old habits, old behavior sa Panginoon, and then the Holy Spirit will guide us. And it's not a one-night process. Hindi po yan isang gabi, hindi po yan isang linggo, minsan inaabot ng lifetime process. Pero syempre dapat may improvement, Yan ang goal dito mga kasembreros. May growth ba? May development. Kasi kapag you pray the same prayer hanggang ngayon, tapos after 20 years, ganun pa rin, ay may mali, parang yung goal, yung the same sin na pinalangin mo na after 20 years or before, a long time ago, ay ganun pa rin hanggang ngayon, ay it's a battle of inner self na mga kasembreros. And
nga no, yung kasalanan na parang hindi na matanggal-tanggal. So a small act of dishonesty goes unnoticed in a workplace scenario. Perhaps someone takes credit for a colleague's idea. Initially it seems insignificant, but over time it fosters a culture of mistrust and selfishness. So kagaya ng sa isang kapag hindi natin pinapansin yung mga konting mali, konting kasalanan natin, iba kasi yung iba yung taong dinidesire niya na hindi magkamali at hindi magkasala sa Panginoon, kumpara mo sa taong wala talagang pake, no? Kahit magkasala, kahit na magkamali, na parang wala siyang pakialam, walang konsensya, no? Parang walang ganun mga kasambreros, wala siyang akala niya tama yung kanyang ginagawa pero mali pala. So which is very dangerous kasi hindi mo alam na mali pala yung ginagawa mo, pero so you continue to doing it kasi nga hindi mo alam na mali pala siya. Kung kaya ang title natin ay akala'y tama. So marami ang, di ba? Marami ang namamatay sa maling akala. So akala mo sila na, tapos ganun. So maraming mga instances talaga na kapag akala mo'y tama, tapos mali pala, ay ang kahinat na non-consequences, punishment, and yun nga, no, talagang minsan nag-aaway ang mga tao, mga kasambreros, dahil sa maling akala. So it's very dangerous and it's very important to pay attention talaga, no, talagang bigyan ng panahon at atensyon mga kasambreros ang gantong uri ng kasalanan at gantong uri ng pamumuhay. Alright, so ayan lamang po in the meantime, no, po ipagpalain po tayo ng pag-ibig, pananampalataya, pag-asa, purity, and hate sa sexual immorality mga kasambreros, in the mighty, holy, sweet, majestic name above every name of the Lord Jesus Christ. And everyone said, Amen and Amen. See you sa next segment mga kasambreros, and paalam po. I love you.